Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Yodora at Chris Torres. Pinapadalhan nila ako ng mga articles, post, videos para makagawa ko ng maraming reaction vlog. Ito, pinadala nila sa akin. News 5 na post. Escudero as impeachment court presiding officer. Formal nang inihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. 12 senador ang bumoto pabor sa paghalal kay Chis Escudero, 8 naman ang tumutol. So 12 plus 8, 20. So mayroong tatlo yung missing. So may absent na isa. So ngayon, ongoing ang balitaktakan. Nagpapaliwanag ang mga senador sa mga boto nila bakit pumabor, bakit hindi pumabor. Ito, pakinggan natin si Senator Amy. 7, Article 11, Section 3, number 6, all other impeachable officers ang sinasabi, carving out therefore the exception that proves that rule, that the Chief Justice is the single exception, and otherwise the presiding officer should be the Senate President. It is the exception that proves the rule. Palibasa na uso ang Latin, may kabaliktaran din sa kinote ni Senator Soto, expressio unius est exclusio alterius. Palibhasa, hindi naman in-exempt, ibig sabihin na laging dapat ang Senate President ang presiding officer. Ikalawa, nakita naman natin ang mga debate, ang listahan ng mga sinabi at paliwanag nung dating Chief Justice natin, si Mr. Davide, nung panahon ng convention. Contextual reading and the thorough debate do not allow for any interpretation whatsoever. And we should abide by that. Ikatlo, yung kaduda-dudang forum noong June 3 na pinapaliwanag ng aming minority leader na hanggang ngayon nakatenga pa rin. Kung tutuusin, nung sinasabing na amyenda, yung Senate, yung Supreme Court petition ay pending pa. Kaya hindi karapat-dapat na yun ang sundan. Ikalima, it's not the impeachment court but the Senate that amended the rules. Kaya para sa akin, napakaraming dahilan. Huwag sana nating sayangin itong napakahalagang responsibilidad natin at huwag mag-umpisa sa mali itong paglilitis. Maraming salamat. Thank you, Senator Marcos. Duly noted and entered into the records. The pleasure of Senator Legarda. Senator Judge Legarda, rather. Yan na, nagpre-preside na si Escudero. Katabi niya si Senator Gatchalian. Where the Constitution is silent. Will explain her vote or make a manifestation? It's a manifestation. Which, the lady may proceed with her seems like an manifestation. explanation of vote. Thank you. Where the Constitution is silent, the intent of the framers should guide the choice of the presiding officer. Any departure from the traditional arrangement must be approached with caution, as it may place the validity and the legitimacy of the entire impeachment in doubt. Mr. Presiding Officer, I also respectfully place on record that there is a pending challenge before the Supreme Court involving the June 3rd Senate proceedings, including the authority of the body then that adopted Senate Resolution number 430. This manifestation is made to place on record that we are not yielding our position in the pending case and is without prejudice to the final determination of the Supreme Court. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Legarda. The presiding officer would like to make a statement.
sa mga ginagalangan kong kapwa Senator Judge, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga partido sa kaso na nakabinbin ngayon sa Senado. Isa pong maganda at pinagpalang hapon sa ating Mhm. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang Pangulo. Kinikilala ng ating saligang batas na may mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at pananagutan na napakabigat. Para sa kanila lamang itinakda ang impeachment bilang tanging paraan para sila ay panagutin. Article 11, Section 2 of the Constitution enumerates these officials: the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. They are not ordinary public officers. According to the late former Senate President Juan Ponce Enrile, they hold, quote, the highest and most sensitive offices of government. They may be removed from office only upon conviction for offenses of the highest constitutional gravity: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes. Anyway, yun na ang kaganapan sa Senado. Yung 8 kumontra, yung mga minority senators, sinasabi nila na ang intent ng mga framers ng Constitution, dapat ang Senate President ang mag-preside. Kaya lang, yung majority, dahil mas marami nga sila, 12, kaya nanalo. But sige na lang. So, bakit kaya kailangan pa ng isang presiding officer sa impeachment court aside from the Senate President? Isa lang ang nakikita ko. Walang confidence sa sarili ang Senate President. Dahil ba sa hindi siya abogado? Maybe yes, maybe no. Kasi napaka-delikadong proceeding, napakahirap na proceedings ito. Kung hindi ka abogado, mahihirapan ang presiding officer. Kasi nga, madidelay dahil yung mga abogado later on, lalo na sa defense, mag-issue sila ng kung ano-anong mga legal aspect, mawawala ang presiding officer. Kaya, minabuti nila na ilagay si Senator Escudero. So, good luck, Senator Escudero. Sana makabawi kayo sa inyong pagbaliktad kasi maraming taong bayan na hindi maligaya sa pagbaliktad ni Escudero papunta sa Gatchalian Camp. Baka ito na ang pagkakataon niya na makabawi kung magiging patas siya sa kanyang pag-preside. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Kuya Algin Hanyagan. Sumuna ni ang gipatindog nga balay sa barangay Masimag. Sumuna ni ang iyang pag-atupan karon. Sumuna ni ang yero nga gitabang sa iyaha nga iyang makaatop karon.
Og karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud sila sa ilang gipatindog. May buntag, salamat kayo sa Ginoo unang-una. Kay siya ang naghatag sa tanang butang. Salamat kayo Dios sa imong gihatag nga kuan. Tao nga imong gipialan para makatabang sa mga pagpatindog sa among imong nga balay. Tagaan mi og napulo kasi. Salamat guys sa nag-donate and more power and God bless katabangan. Kay dagan pa na yun. So din lang Hanyagan family. Salamat kayo kuya. Apa ko yung isuon gani nga kapag inalan og sinjapon para makapatindog og balay. Salamat kayo. Din lang. Daghang salamat.